So, I am Altelar Vilaro from Batch 4. So, ang topic po natin today is all about half fusion na science. So, ang sabi nun, ano ang pananaw ng Kristiyano sa evolution ng Darwinian evolution. So, ito po kay Charles Darwin po itong theory na to. So, meron kasing dalawang pag-aaral na laging pinagtatalunan talaga. Do you believe in God or do you believe in scientists? Since scientists, I mean science, since mayroon nga pong pagtatalo na ang sabi raw po is natagpuan daw po nakilala itong mundo natin dahil sa mga scientists or ginawa to ng Panginoon or talagang nag-exist na talaga itong mundo natin even before. So, ayun nga po, ang unang nakalagay po sa teaching ni Pastor Russell ay God created the world. So, ang Panginoon ang gumawa ng mundo at saka na rin ng lahat ng bagay, pati na rin ang mga tao na ninirahan dito. So, yung mga scientists po, para po sa akin, ang mga scientists po, of course, nanggaling na yan sa Panginoon since hindi naman magkakaroon ng mga scientists kung hindi gumawa ang Panginoon ng mga tao at hindi naman din magkakaroon ng mundo kung hindi ito ginawa ng Panginoon. So, lahat po ng bagay may proseso. Kaya nga po nakasaad sa Biblia yung pagkakasunod-sunod. Kung babasahin po natin yung part po sa Genesis, is doon po nakasaad lahat ng mga unang pangyayari na ginawa ng Panginoon sa ating mundo. Mayroon tayong sinasabi na 7 na araw na proseso niya sa paggawa ng mundo. At sa ika-7 na araw ay ang kanyang pagpapahinga. Kaya siguro kung iintindihin natin at uunawain natin, maiintindihan natin kung paano nga ba talaga nag-exist yung mundo natin at of course yung mga pangyayari before, mas magkakaroon ng solusyon at pagkakaunawa sa mga tao kung paano lahat nag-exist sa kamay ng Panginoon. So, kaya mahalaga na pinag-aaralan natin yung mga bagay na ganito dahil syempre, mas nagkakaroon tayo ng knowledge at wisdom na rin sa Panginoon na binibigyan niya tayo ng kaalaman, hindi lang biblically but also academically, no? Kasi yung mga bagay na akala natin sa Biblia lang natin malalaman ay connected din pala sa scientifically na mga pangyayari dito sa mundo natin. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kaalaman na kaalaman sa atin para malaman natin at pangunawaan natin yung mga pangyayari simula unang panahon hanggang ngayon. So, we should always be thankful, of course, sa Panginoon sa araw-araw na pagka-guide niya sa atin, pagpapatawad niya sa atin, at sana ilasin na natin yung mga bagay na makakasakit sa kanya dahil yun yung bagay na nakakapagpalayo ng loob natin sa Panginoon. So, that's all po. Thank you for watching and listening. Have a blessed Sunday ahead po for tomorrow, especially my CLCC family. Bye-bye everyone.